Hindi pinagagawa ang mga schools pagdating sa retreat. Alam nyo, yung mga retreat ng mga graduating students, baka naranasan nyo dito yun. Yung tipong 3 araw magre-retreat bago mag-graduate sa school, tapos hindi nila alam yung mga magulang nila darating dun sa last day. Alam nyo ba yun? Oo, naranasan nyo yun? Oo. Pero hindi alam ng mga estudyante. Pero pag na gano'n na, pagkatapos na ng misa o bago mag-misa, dahan-dahan, meron pa rin style. Tapos pupunta na yung mga magulang nila. Tatapakin sila sa loob. Ang ganda, talagang iiyakan. Iiyakan. Ang sarap ng pakiramdam. At hindi nakakalimutan, basta-basta. Yung isang experience ng pag-graduate. At yung mga eskwelahan, talagang ginagastos nila yun. Para mapangyari yun pag nagtatapos. Abay, alam niyo ba ngayon? Inaalis na. Alam niyo kung bakit? Napakamarami, walang magulang. Walang dumarating. Ang pinakamasakit doon, minsan nandito lang ang magulang, pero hindi makarating. Dahil naghahanap buhay. Ay, tingin mo. O tapos minsan nag-aaway ang mag-asawa kung sino ang pupunta. Kasi parehong wala sa kanila ang anak nila. Nasa lola. Siyempre yung lola nagtawagan, o sino ba ang pupunta? Nag-aaway pa kung sino pupunta. Hanggang sa walang makapunta. Kawawa yung bata, makita niya yung classmates niya dumating. Kaya minsan, instead na maging magandang alaala yung retreat, nagiging mapait na alaala, kaya inalis na. Amen? Dati mabibilang sa kalingkingan na may ganong problema. Ngayon, mabibilang mo sa kalingkingan ng walang ganung problema. The world has been so broken already that disunity seemingly have been accepted as ordinary. Parang yung, alam mo, iwala yung mga magulang ko, away sila, hindi na sila nagbalikan. Dati, ano? Ngayon, wala ka na ba ibang kwento? Because it's ordinary. But wait. God never sleeps. Every year we celebrate Pentecost. Every year in a special way the Holy Spirit is reintroduced to us on days like this. Look at you. Look at us. Iba-iba. Ang mga Bicolano, taas ang kamot. Thank you, baba na. Ang mga Cebuano, mga Bisaya. Uy, gamay mo. Thank you, Ilonggo. Awalin, teka nung dato mo. Ano mo rin Manila, oh? Ha? Daging sa'yo na Ilongano. Ilongano. Ingatan ni Sakayo. You see, we are of different languages. Iba-iba ang salita natin, pero nagkakaisa tayo. Iisa ang mensahe, iisa ang pananampalataya, iisa ang direksyon. Yun ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Glory to God. That's why I gave you 3 problems of the world today according to Google, according to survey. Now I remind you about the Holy Spirit. The first of the Holy Spirit is, it is the power of God in us. Pakiulit. Power of God in us. Pakiulit. The power of God in us. Sa katabi mo sabihin, power of God in us. The power of God in us. The Holy Spirit is the power of God in us. Do not forget that. Una, number 1 na problema, lampa, mahina, nakapsutan, nakapsutan, maluya ahon maray, maluya ang buot. The Holy Spirit is the power of God in us. Baka kulang ka lang sa Holy Spirit. Baka kulang lang. Minsan, alam natin ang Holy Spirit, pero minsan hindi natin napapayagan na gumalaw. That's why we keep on worrying.
Remember what I told you last time? Worrying is an insult to God. Say that again. Worrying is an insult to If God. you are a friend of the divine mercy, if you are a friend of God, if you are a friend of Jesus, you do not worry. Why do you insult God? Dadasal ka tapos parang hindi niya kaya? Hindi ba niya kaya yun? Ay, but, di mo dahil. Naunsangan mo. The Holy Spirit is the power of God in us. Kaya minsan, mga bata, minsan nangihina ka, na-bad trip ka, sa school may nangyari, sa barkada, pray to the Holy Spirit, Holy Spirit, give me this power. I may be strong. Bumagsak ka, pumalpak, nalugi. Holy Spirit, give me this power to rise up again and move on. Lahat naman nangyayari ito sa atin. Nagkasakit ka. Holy Spirit is my healer. Holy Spirit, help me to be strong again. Amen? Minsan, sinasabi sa iyo, lagi mo nang narinig sa iba, wala ka na. Wala ka na pag-asa. Wala ka na, bubu ka, bubu. Bakit? Huwag ka maging doon. Go back to the Holy Spirit. Holy Spirit, give me the truth of who I am. And what is the truth of who we are? You are a child of God. You are a child of God. And you are beautiful in the eyes of God. Amen. The Holy Spirit is the power of God in us. Second thing about the Holy Spirit. Okay, mag-alala, tatlo lang to. Second, the Holy Spirit is our strength and our guide. Pakiulit. The Holy Spirit is our strength and guide. Wala kang direksyon. Nagplano ka na. Nung malapit na, boom! Naunsyali ang plano. Naudlot ang plano. Take it easy. It's not the end of it all. Holy Spirit, wala na. Dugay ko ka pangita ani. Dugay ko ka preparar ani. Wala naman. Kung sa may plano ni mo, tabangi yun ko. Lord, tabangi. Gusto mo mag-engineering. Bumagsak ka sa board. Anong mangyari? Wala na. Sabihin ng demonyo, wala na. Bubu. Go back to the Holy Spirit. Holy Spirit, I'm going to try again. Give me that courage. I'm going to try again. Kagabi, nasa Pentecost celebration kami ng Paranaque. I gave a talk. I gave a story of a friend, a very good friend, who is a lawyer, abogado. Alam niyo yung kaibigan ko yun, abogado na Ilonggo. Mabait at funny, very funny. No? Pag kasama mo siya, dapat may dala kang urinola. Kasi tawa ka ng tawa. Ha? He was a lawyer, but guess what? He became a lawyer after 6 tries. Una, hakbong. Pangalawa, hakbong. 3, bagsak. 4, bagsak. 5, bagsak. Pero nung pang-5, mag-try pa ako. Nag-LSS. Kasi sabi niya, magta-take nila siya ng pang-5, sabi niya, pag hindi pa ako pumasa dito, hindi ito para sa akin. Bumagsak.